Kaibigan, isang mapagpalang oras ng pag-aaral. Napakabuti pa rin ang Diyos sa bawat isa sa atin, sapagkat hindi pa rin tayo nagsasawang pag-aralan ang Kanyang mga salita. Laging nagbibigay sa atin ng panibagong pag-asa na patuloy na sumasampalataya sa Diyos at patuloy na lumalakas sa ating paglilingkod sa ating buhay Kristiyano habang naghihintay sa malapit na parating ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Orbe, bilang facilitator sa ating pag-aaral, oras na pag-aaral. Binabati ko ang lahat ng mga viewers natin mula sa Australia, dito sa Camp Crame, sa Bataan, Pasuken, sa Brookside, sa Aurora, sa Cotabato, sa Davao, sa Albay, sa Romblon, sa Tarlac, Nueva Ecija, at sa lahat ng mga di ko pa nabanggit na nagsulat kung saan man sila naroroon dito sa comment section. Pagpalain kayo, kaibigan, ng ating Panginoong Diyos na nawa patuloy siyang mabigay sa inyo ng karunungan at pagpapala at mais sa kabuhayan lahat ng napag-aaralan ng bawat isa sa atin dito sa oras ng pag-aaral. Kaibigan, kami natutuwa sa mga comments ninyo na inilalagay ninyo dyan sa comment section. Papagpatuloy nyo yan, kaibigan, upang malalaman namin kung saan kayo naroroon at pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. Ang ating mga kasama dito sa studio ay ang ating butihing mga kaibigan at kamanggagawa ng ating Panginoong Diyos dito sa NPUC. Ang una dito ay si Pastor Abraham Del Rosario. Siya po ang ating direktor ng Publishing Ministry dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Abe? Buti, Pastor Ray, Pastor Dave, at sa ating mga viewers, kay sarap kasama sila. Dahil sila'y sumusuporta sa ating programa, Pastor Ray. At ginaganyak namin kayo na makapag-subscribe ng Health and Home. Ito po ang flagship ng Philippine Publishing House. At kung ninanais nyong maging malusog ang inyong pangangatawan, ang inyong pamilya, kinalaman na tungkol sa legal, at iba't ibang aspeto ng buhay ay tinatalakay dito. Kasi scientifically proven po ang Health and Home, at matagal na ito since 1959 na, mga kapatid, at ito pa lang ang magazine na naiwan, na wala na po ang Reader's Digest at iba pang mga babasahin, pero ang Health and Home ay patuloy pa rin na nagtuturo sa bawat tahanan at mga pribado at pampublikong mga opisina. So ngayon po ay gusto namin na lapit na po ang distribution ng The Great Controversy. Kaya nga po kayo po ay bumili na ito at magbasa ng aklat ng kasaysayan ng Iglesia para malaman natin na nalalapit na pala ang pagbabalik ng ating Panginoon. Nasa pintuan na. Pero huwag niyong kakalimutan ang ating slogan, Read Before You Give. Basahin mo muna bago mo ibahagi sa iba para ikaw mismo na nagbahagi ay kapwa maligtas pati na ang nabahaginan. Maraming salamat, Pastor Abe. Ang pangalawang makakasama natin dito sa studio ay si Pastor Dave Murado. Siya po ang ating direktor sa Adventist Youth Ministries dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Dave? Mabuti naman, Pastor Ray, Pastor Abe. At mabuti ang Panginoon na patuloy tayong makapag-aaral ng salita ng ating Panginoon at patuloy nating inaanyayahan na sumubaybay din at patuloy na maakay ang ating mga kabataan sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, sapagkat isa itong paraan para sila ay lumago, lumawak ang kanilang kaalaman sa katotohanan at sila'y maging matibay sa pananampalataya. Kaya inaanyayahan ko po na kayo po ay sumubaybay din at patuloy na mag-aral ng ating mga leksyon na may kinalaman sa ating iglesia at sa ating relasyon sa ating Panginoon. Sa ating pagpapatuloy, nais nating aniyahan si Pastor Dave na pangunahan tayo sa maikling panalangin. Tayo po ay yumuko sa isang panalangin. Dakila at mapagmahal naming Diyos, pinupuri ka namin sa oras na ito na muli kaming binigyan ng panahon upang muling talakayin ang leksyon na napakahalaga na ito ay maunawaan namin. Kaya inaanyayahan namin ang inyong presensya sa aming kalagitnaan ng banal na Espiritu upang maunawaan namin ang mensahe na nais ninyong ipahayag sa amin at sa inyong iglesia. Samahan niyo po kami sa aming pagtalakay
ang inyong kapangyarihan ang mahayag sa aming pagtalakay at maabot namin ang pinakamataas na antas ng karunungan na magpapalago at magpapatibay ng aming pananampalataya. Marami pong salamat sa pagtugon sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Alright, kaibigan, maraming salamat. Ang aklat na ating patuloy na pinapag-aralan ay nasa pangatlong trimester pa rin tayo, ang mga taga-Epeso. At alam natin na ito'y sinulat ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya noong kanyang kapanahunan at sa iglesia ng Epeso. At ganon din tayo para sa atin ito, kaibigan, sapagkat nananampalataya tayo kay Jesus. Kaya ito'y para sa atin din ang librong ito na patuloy tayong mananampalataya sa ating Panginoong Diyos. At ang pamagat ng ating pangsampuna na paksa ay mga asawang lalaki at babae magkasama sa cross. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Efeso 5:25 at 27. Ito'y sinasabi, mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay kundi siya ay maging banal at walang dungis. Napakaganda sapagkat ito'y isang paalala, pinapatibay ni Apostol Pablo ang ating pamilya, yung pag-aasawa, ganun din sa iglesia. Pastor Abe at saka Pastor Dave, napakaganda sapagkat lumalalim ang pagkaunawa natin patungkol sa buhay Kristiyano na ang itinutuon ngayon ang ating leksyon kung papaano patibayin ang relasyong mag-asawa, relasyong pamilya, ganon din ang relasyong pang-iglesia. Kung paano mapatibay ang ating relasyon sa iglesia, ganon din ang ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat mga nakaraan ay pinapag-aralan natin kung paano magkakaisa na matibay ang iglesia ng Diyos na katawan ng ating Panginoong Hesukristo upang may pagganap at mapalakas ang pag-iibanghelyo sa lahat ng mga nilalang na may handa sa malapit na parating ng ating Panginoong Hesus. Ngayon ay pupunta na tayo sa summary ng ating leksyon na may 3 punto pa rin tayo, kaibigan. Na ang 3 punto na ito ay una, lahat ay letter S, Pastor Abe, Pastor Dave. Ang una ay submission of the church members. Pangalawa ay sanctification of the church. Ang pangatlo ay safeguarding the Christian marriage. At ipapaliwanag ang unang S dito na submission ay bibigay natin kay Pastor Abe. Pangalawa ay kay Pastor Dave at babalik kay Pastor Abe. Tapos magkaroon po tayo ng mga interaction para lalo pa nating maunawahan ang ibig sabihin ng ating leksyon ngayon. Pastor Abe, take it away. Thank you so much, Pastor Ray, sa napakaayos na pag-introduce mo sa ating lesson ngayon. Alam niyo si Pablo ay ninanais niyang madala tayo sa tamang pagkaunawa tungkol sa ating papag-aralan, yung pagkakaisa o unity of the church as a new form of humanity. So yun. At alam natin na ang basic small unit ng isang pamayanan ay walang iba kundi ang pamilya. At ang pamilya, ito ay magiging modelo ng pagkakaisa. Amen. So kung ito ay modelo ng pagkakaisa, ibig sabihin ay gustong maibalik muli ng Panginoon yung dating masaya na tahanan doon sa Garden of Eden. Na ang dahilan niyan ay ang unang letter S, Pastor, na nabanggit mo na 3 punto na pag-aaralan natin ay the submission of the church members. Paano magpapasakop ang mga kaanib ng iglesia?
Yan ay babasahin natin na Pastor Ray muna doon sa Efeso, Kabanata 5, setas na background niya yung 18 at 21. Huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Kayo'y magsalita sa isa't isa sa mga awit at mga himno at mga awiting espiritual na sa inyong mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon. 20. Laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, sa Diyos, sa ating Ama. 21. Pasakop kayo sa isa't isa dahil sa takot kay Kristo. Yun. Dahil sa malaking pagkatakot, kasi yung salitang pagkatakot ay paggalang. Fear God, di ba? Paggalang natin sa Panginoon, kailangan nating pasakop sa isa't isa. Why? Kasi tayo pinuspos na ng banal na Espiritu. Kung tayo ay pinuspos ng banal na Espiritu, mga kapatid, napakagaan na maibigay natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Hindi lang sa Panginoon, ito ay magre-reflect din sa ating pakikitungo sa bawat isa. Kasi napakahirap na tignan ng isang pamilya, ang isang kaanib ng iglesia o membro ng iglesia na hindi tayo nakikiisa sa katawan ng iglesia na ang ulo noon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. So kailangan yung pagpapasakop. Then nandito yung analogy sa verse 22, Pastor Ray, na ang pagpapasakop ng isang asawang babae sa kanyang asawang lalaki ay nagpapakita dito yung kanyang paggalang sa asawa. Nagpapakita dito yung kanyang pagmamahal at katapatan sa relasyon. So kung papaanong si Kristo na nagtapat sa atin, Pastor Ray, ay makikita din ito sa katawan ng iglesia kasi ito yung analogy. Parati niyang ibinabato yung magandang samahan ng mag-asawa. Kasi ang asawang babae ay isang birhen na pinakasalan, dinalisay, okay, binayaran, kasi matatalakay natin mamaya, binili ng isang halaga. At ang halagang yon ay talagang yung paghihirap ng pamilya ng lalaki para makuha, maasawa itong babaeng birhen. So, ngayon para ma-preserve yung ganong magandang ugnayan ay kailangan mong i-inspire ang iyong asawang lalaki. Okay, parati mo siyang ina-admire kasi siya yung protector mo. Nire-respeto mo. Okay, siya yung katuwang mo sa buhay, ang asawa mong lalaki. At siya na ay bahagi ng iyong buhay. Nagkaisa na kayo, isang laman na kayo. Ngayon, gusto ng Panginoon na tayong ang mga babae, at tayong mga lalaki ay nire-respeto ng ating mga kanya-kanyang asawa. Sapagkat tayo ay ginawa ng Panginoon Diyos una. Nanilang niya. Kaya ginawa niya tayong ulo. Ang lalaki ay ginawa ng Panginoon na ulo, una, na ginawa ng Panginoon Diyos, kaya siya ay nangunguna sa lahat ng mga bagay, lalo na sa pamilya. Yan. So yung ibig sabihin, yung babae naman ay magpapasakop sa pangunguna ng lalaki. Kagaya ng iglesia, nagpapasakop sa pangunguna ng ating Panginoon. Siya ang ulo. Yun, siyang ulo. So, kailangan natin respetuhin yung Diyos, yung Panginoon. Ang babae naman, respetuhin niya yung asawa niya. Ano man ang kakayanan ng asawa mo, nakapagtapos man ng kolehiyon o hindi, mayaman man yan o hindi, yan ay kabahagi na ng buhay mo. Yan ay hininga ng iyong hininga, laman ng iyong laman, at buto ng iyong mga buto. Ang asawa mong lalaki. So nakikita natin, Pastor, kinukumpara na naman, ito yung mag-asawang lalaki at babae. Ito naman yung iglesia at si Kristo. So si Kristo ang ulo, tayo ang katawan iglesia. Yung iglesia susunod sa kay Kristo. Kay Kristo. Si Kristo naman, pangungunahan niya ang iglesia. Yan. Magpapasakop itong iglesia kay Kristo. Ganon din ang babae. Ang babae. Magpapasakop ang babae sa kanyang asawa. Sa asawang lalaki, siya ang mangunguna. Re-respetuhin niya naman ang bawat isa. Susunod yung babae doon sa pangunguna ng
Oo, asawa. lalaki. Oo, hindi mangunguna yung babae. Oo, hindi. Kung mangunguna yung babae, pastor, Ay, iba na. iba na. Under desire na yun. Oo, sisirain niya yung order of creation. Oo. Na yung order of creation ang unang nilalang ang lalaki Oo. O ganun din ang iglesia ang una si Kristo Oo. Hindi mangunguna yung iglesia. Oo. Kaya napakaganda ito. At ang maganda sinabi niya dito, Pastor, sinabi mo kanina na kailangan sila ay filled by the Spirit. Oh, filled by the Spirit. Yeah. Punuin sila ng banal na espiritu. Oo. Hindi alak, parang sinabi niya dito. Kasi yung alak, alam mo, di na nakikita ko. Ang isang taong uminom ng alak, ay matino ang kanyang isip muna. Oo. Pero pag uminom siya ng alak, ay yung alak ang nagbibigay sa kanya ng lakas, kapangyarihan at tibay at saka yung tapang niya para magsalita. Sinabi mo noong una, hindi marunong mag-English noon. Pero nung uminom siya ng alak, ay napakahusay. marunong siya mag-English. Anong ibig sabihin? Ganon din. Ang banal na espiritu, pag siya ay tumahan sa atin, siya ang mangunguna at dalhin tayo kung paano gagabayan tayo, Pastor. Gagabayan tayo. Patuloy natin, Pastor Ray. So nakita na natin yung submission of the church members. Kung paano nagpapasakop ang bawat kaanib ng iglesia sa isa't isa. At kung paano nagpasakop ang babae sa kanyang asawa. Ngayon din naman, itong mga slave ay marunong din magpasakop. Okay, basa mo, Pastor Ray, sa Efeso 6, versikulo 7. Sinasabi dito, naglilingkod na may mabuting kalooban na gaya ng paglilingkod sa Panginoon at hindi sa mga tao. Nakita nyo? So napakahalaga na, no? Dito sa pinag-aaralan natin, may comparative study kasi, Pastor. Ang Book of Efeso at ang Book of Ephesians, si Kristo lamang at tanging si Kristo lamang ang bilang ulo ng iglesia. Kaya nga itong analogy na pinag-aaralan natin na kung paano ang babae at mga kaanib ng iglesia ay nagpapasakop sa isa't isa, lalo na sa Panginoon, gayon din ang babae sa asawang lalaki. Itong mga katuwang, ang alipin kasi napakagandang title yan sa biblical language. Di ba? Ibig sabihin ikaw ay servant leader. Yes. Okay. Yan ang alipin. So, marami din tayong katuwang doon sa loob ng iglesia, bawa mga janitor, mga gardener, mga electrician, ito mga maintenance. Sila ay pasakop din kasi sila ay naglilingkod. So, sunod-sunod yan. Maging yung mga kaanib natin o katuwang natin sa bahay, magpapasakop din kasi ang sabi po ng talata ay yan ang gusto ng Diyos. Okay? So, mapapansin natin na ang church, okay, alam na nating analogy. Yung babae ay ibinibilang na iglesia. Okay? Ang iglesia at babae ay dapat nagpapakita ng pagtatapat, katapatan kay Kristo na naglilingkod bilang modelo ng isang marangyang, magalang na babae na tapat, tapat sa kanyang asawa. So ang church ngayon ay naglilingkod, nagpapakita ng modelong pagtatapat sa Panginoon. Ang church na kagaya ng babae, modelo ng pagtatapat niya sa kanyang asawa. So ngayon, itong pinag-aaralan nating mga passage, Pastor, nagpapakita na ang church ay dapat loving, caring, then at the same time ay makita sa kanya ang reflection ng isang berheng dinalisay ng dugo ng ating Panginoon. Kaya nga ang pag-aasawa, Pastor Ray, na analogy dito, dapat ang pamilya ay hindi dysfunctional. Nakagaya ng pamilya ni Job. Alaala natin na nagkaroon ng dysfunctional family, di po ba? Kasi nawala dun yung unfaithfulness Dahil siguro sa kultura ng kanyang biyanan na si Laban, na pwedeng ibigay yung panganay na anak, dahil ang ginusto naman niya ay yung bunso, nagkaroon ng dysfunctional na family. So ayaw yon ng Panginoon. So dito, bagaman ang lilinawin natin, Pastor Ray, na bagaman ang lalaki ang siyang ulo ng iglesia,
ay huwag naman na niyang sasaktan yung kanyang asawa. Kundi mamahalin niya. Mamahalin niya. Oo. Okay, hindi porket ikaw yung boss, ikaw yung head ng pamilya ay aabusuhin mo ng asawa mo. Sasaktan mo na, aalipinin mo na, gagawin mo ng atsay ang asawa mo ay hindi naman. Kundi magkatuwang tayong nagmamahalan. Saan yun matatagpuan, Pastor? Yung mamahalin? Ay di, 25, sabi dito. Pakibasa mo, Pastor. Basahin natin. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa, gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. So tayong mga lalaki, Pastor, mahalin. Yung mga babae naman, sa versikulo 22, pasakop. Pasakop naman. So hindi magpapasakop yung asawang babae kung hindi magpapakita yung lalaki ng pagmamahal sa kanyang asawa. Pakibasa mo ay 22, Pastor Ray, para mapakinggan nila. 22, sabi dito, mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa, gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Yun, kasi respeto yun eh. Di ba? Kung ginagalang natin ang Diyos, pinupuri natin at sinasamba, magre-reflect ito sa relasyon natin sa asawa natin. So, ibig sabihin, respetuhin ko yung aking asawa. Halimbawa, babae ako. Respetuhin ko yung asawa kong lalaki dahil siya ay isinaad ng Panginoon Diyos na ulo at mangunguna. At magpuprotekta, magbibigay ng kailangan. Pero mas respetuhin ko at ibibigay ko ang buhay ko sa Panginoon kay Kristo. Kaya ako'y sumusunod sa asawang lalaki sapagkat mahal ko si Kristo. Hindi naman po pwedeng mahal mo lang si Kristo pero hindi mo mahal ang asawa mo. Ay, hindi maganda. Hindi maganda. At hindi naman po pwedeng mahal mo ang asawa mo pero wala kang pagmamahal sa Panginoon. Kundi both sides yun. Nagmamahal ka sa Panginoon, may pagmamahal ka din sa asawa mo. Napakaganda ito, kaibigan, sapagkat noong unang panahon, maaring sa panahon ni San Pablo ay hindi maganda ang itsura ng mga mag-aasawa, mga pamilya-pamilya. Nagkakaroon ng hiwalayan, nagkakaroon ng mga divorce. Noong panahon niya, lalong-lalo na sa Roma, mga Griego, hindi talaga pinapagalagahan ang mga relasyong mag-asawa, relasyong pamilya. Meron nga akong nabasa merong asawa na para sa pampadami ng mga anak. Pero merong lalaki na merong asawa din na pang pleasure lang. For pleasure lang. Ay, masama yun. Hindi maganda yun. Kaya pinatitibay ng Apostol Pablo para sa atin na tayo bilang isang mananampalataya ay patibayan natin ang ating mga pamilya, ating pag-aasawa, respeto at pagpapasakop gaya ng iglesia na nagpapasakop sa ating Panginoon. Magandang balita ito, kaibigan, na ibinibigay sa atin, pinapaliwanag sa atin ni Pastor. Mayroon pang takeaway natin, Pastor. Napakahalaga po ito kasi ginawa tayong modelo, Ang church ay naging role model para sa isang kabutihan, na paggalang at pagkatakot sa Panginoon. Ang babae din naman ay naging role model, nagpapakita ng respect sa kanya. Mahalaga kasi yung word na respect sa kanyang asawa. So ito yung kabuuan ng pagpapasakop, okay? Kung tayo ay marunong magpasakop sa Diyos, ay nakikita ito sa loob ng iglesia ng pagpapasakop din sa mga leader pala sa loob ng iglesia, Pastor Ray. Tama. Kasi kung ikaw ay kaanib ng iglesia, lahat naman tayo ay kaanib ng iglesia, nakikita yung pagpapasakop natin sa Diyos sa pagpapasakop natin sa rulership ng iglesia. Halimbawa, nag-donate ka, Pastor Ray, ng ikapo. Ay, akin yan, huwag niyong galawin yan. Yung gusto ko ang dapat masunod. Nagsauli ng ikapo. Nagsauli ng ikapo at nagbigay ng handog at saka nag-donate. Ay hayaan mo na ang church nang magde-decide tungkol sa bagay na yan. Kasi nagpapasakop ka nga sa ruling ng ating iglesia na ang ulo ay ang Panginoon. Siya man naman nagbigay ng lahat ng mga rules and regulation sa loob ng iglesia. So, lahat ng bagay na may kinalaman sa pagkakaisa, nagpapakita ng mabuting ugnayan natin sa Panginoon at nagre-reflect sa mabuting ugnayan natin sa kapwa-tao, sa ating asawa at gayon din sa mga alipin.
So, yan yung model. Hindi ibig sabihin na nagsauli ka ng malaking ikapo, Pastor Dave, mayroon kang kapangyarihan na diktahan yung church, yung iglesia, yung pangulo na isaad ng Panginoong Diyos. Kundi, patuloy pa rin magpasakop. Yun. Kaya Pastor Ray, sinasabi ron, Pastor Abe, yung word na submission, isinasubmit mo na. Wala ka na rong karapatan. Wala ka ng kapangyarihan. Bilang miyembro ka ng iglesia, dito sa ginamit na metaphor ni Pablo, isinasubmit mo pa na sa pinakamakapangyarihan. Pinapasakop na. Ang ulo ng iglesia, si Kristo na. Kristo. Hindi ikaw magpapasya. Kaya yung submission, di ba? Yun ang word na importante dito sa tinatalakay natin. Mahalaga ito sapagkat noong unang panahon, maraming mga asawang babae ang hindi nagpapasakop. Sila ay mga nangunguna sa mga asawang babae. Kaya nga't madaling i-divorce. Hiwalayan eh. Ginagawa nila ng sarili nila. Hindi sila mangunguna sa asawang lalaki. Kaya magandang halimbawa ito, kaibigan, sa ating iglesia. Magpasakop tayo bilang asawang babae ng iglesia ng ating Panginoong Diyos. Pupunta tayo sa another na S, Pastor Dave. Yung ibig sabihin ay sanctification of the church. Yung pagpapabanal ng iglesia. Ano pong ibig sabihin nito? Yes, Pastor Ray. Dito, kung titignan natin, ginamit ni Pablo yung pag-aasawa, yung mag-asawa, relasyon ng mag-asawa, na kinumpara niya sa kalagayan ng iglesia at ng ating Panginoon. At ang isang relationship na sasabihin natin, intimate and close relationship, yung marital, yun ang ginamit niya. Bagamat alam natin si Pablo walang asawa, di ba? Pero ginamit niya yon. At yung kalagayan ng panahon na yon sa Epeso at maging sa Korinto ay may problema tungkol sa pag-aasawa. Di ba? At ang yung mga babae, kasi iba ang kanilang kultura eh. Pero dito sa kostumbre ng sinasabi ng pag-aaral natin, ang sabi ron, paano madadalisay ang iglesia? Ang unang hakbang, sabi, dapat isubmit. Ano ang dahilan bakit kailangan nating isubmit ang ating sarili sa iglesia? O kay Kristo bilang asawang kasintahang babae, ang iglesia, sinisimboluhan sa kasintahang lalaki. Okay. Para maunawaan natin to, may elemento nung sa panahon nila na matandang na mga forma ng pag-aasawa. Nung unang panahon, tignan natin yung sinasabi sa Ikalawang Korinto, Kapitulo 11, talatang 1 at 4. Pakibasa nga, Pastor Ray. 11. Kapitulo 11, talatang 1 at 4. Anong sinasabi roon? Sana'y mapagtiisan ninyo ako sa kaunting kahangalan. Subalit tunay na nagtitiis kayo sa akin. Ako'y nakakaramdam sa inyo ng makadiyos na panibugho sapagkat kayo'y itinakda kong mapangasawa ng isang lalaki na kayo'y maiharap ko kay Kristo bilang isang malinis na birhen. Ngunit ako'y natatakot na kung paanong si Eva ay dinaya ng ahas sa pamagitan ng kanyang katusuhan, ang inyong mga pag-iisip ay mailigaw mula sa katapatan at kadalisayan kay Kristo. 4. Sapagkat kung may dumating na nangangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral o kung sa kayo'y tumanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap noon o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, kayo ay kaagad na napapasakop doon. Yan. Nakita natin yung background, ano? Sa panahon na yun, ang pag-aasawa, yung sanctity of marriage, yung kabanalan. Kasi yung pinag-uusapan natin yung sanctification, kadalisayan. Ang iglesia, ganun din. Alam natin na gusto ng Panginoon na ang iglesia ay maging dalisay, pati ang turo. Pati yung mga miyembro ay wag silang madaya. Binanggit na ni Pablo, ano? At kinumpara niya sa asawang babae. Alam natin sa creation, nais ng Panginoon sakdal ang pag-aasawa. Pero anong nangyari? Nadaya ang babae. Kaya yung payo na mag-submit kasi
Sa background din ng Korinto, ang mga babae, di ba? Ang kanilang, meron silang Diyos-Diyosan doon eh. At ang pag-aasawa na nawala ng halaga. Ngayon, ipinauulit, ganun din sa iglesia. Kung sa relasyon ng mag-asawa, pwedeng madaya ang babae pag hindi siya nagpasakop sa lalaki. Ikukumpara natin sa iglesia, ang iglesia hindi magpapasakop. Sa ulo, si Kristo, asawang lalaki, ay paring madaya. Maraming turong papasok. Sa iglesia ng Korinto, para maunawaan natin, at sa Epeso, meron din pumapasok na turo sa iglesia. Kaya kailangang mag-submit kayo sa magpasakop ka para madalisay. Kasi yung sanctification, hindi ito madaling proseso. Ang ibig sabihin dito, at ang sabi rito ay pinaalala ulit ni Pablo, yung gaano ba kahalaga yung halaga, sabi rito yung halaga ng kasintahang babae o yung iglesia. Ano yung sabi ron sa 5:25 ng Epeso? Muli nating basahin para makita natin. Kasi may word dito na ginamit sa English, yung betrothal. Betrothal. Ano ba ang ibig sabihin nito dun sa talata? 25? Ng Epeso. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. So, gaano kahalaga? Ano ang sabing ganon? Ano ang halaga ng iglesia? Ang sabing ganon, halaga ni Kristo. Ibinigay ang kanyang buhay. Sinakripisyo. Ganyan ang pagmamahal niya sa kasintahang babae na ang iglesia. So, ganon ka-sanctify, ibig sabihin, ang iglesia, ang halaga. Kahit naman sa asawa, di ba? Marami, bago mo siya mapang-asawa, namuhunan ka, di ba? Namuhunan ka. Marami kang, may dori pa sa panahon na yun, di ba? Yung sistema ng Ako'y may kaibigan, may kinasal kami nung mga nakaraan taon, ay yung napang-asawa niya ay isang foreigner, babae. At niloloko nga namin siya kasi ang halaga ng kanyang asawa ay 350,000. Wow, kamahal. Yun ang dori na hinihingi. Grabe. Yun ang napili niya. Sabi nga namin, ang daming Pilipina dito, bakit pumunta ka pa sa ibang bansa? At ang halaga ay talagang precious. Kaya sa wedding ceremony ay talagang medyo may mabigat. At naghanda pa siya. Di ibig sabihin kahit almost kalahating milyon ang kanyang nagastos. Dito kung titignan natin ang ating pag-aaral, bakit sinasabing sanctified of the church? Kasi yung sa halaga. At hindi biro, sabi, ang halaga ng iglesia ay namatay si Kristo. Amen. Ang lumikha ng sangkatauhan. Ang iglesia, kinamatayan niya. Kaya sabi rito ay talagang ang halaga ay gano'n na lamang. At alam natin sa kasalan, ay sa paghahanda ng kasalan, dito rin sa ating pinag-aaralan, ay yung paano ba inihahanda ang isang kasalan? Ay di ba tayo mga kinasal tayo, paano ba kayo naghanda? Matagal, di ba? Pinaghahanda. At naglilinis, ang sabi rito, ang simbolo rito ay nakatala doon sa talatang 26 para lubos nating maunawaan. Upang kanyang pakabanalin siya at nilinis sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Wow. Okay, yun na sabi, sanctify. Sa English kasi yung word na sanctifying in cleansing the bride. Paano ba tayo dinalisay at nilinis tayo ng ating Panginoon? Paano ba nilinis ang iglesia? Symbolically, na ginamit ni Pablo. Sa dugo ni Kristo. Sa dugo ni Kristo, sa kanyang sakripisyo. Kaya yung ating tema husband and wives together at the cross. Yun sa English. Ano sa Tagalog? Ang mag-asawang lalaki at babae, anong sabi? Magkasama. Pinagsama sa krus. Nagsama sa krus. Pinagsama sa krus. So, ang sentro ng mensahe dito sa ikalawang punto ng ating pag-aaral, without the cross, hindi madadalisay ang buhay ng mag-asawa. Hindi mapapabanal. Hindi mapapabanal. Kaya ang kabanalan ng iglesia ay dahil sa sakripisyo ni Kristo doon sa krus. Kaya Christ-centered, napakaganda ng presentation ni Pablo rito sa yung si Kristo ang nagiging sentro. At ang huling puntos na rin sinasabi rito, yung seremonya ng pag-aasawa. Paano ba ginagawa yung seremonya ng pag-aasawa? Ano sabi sa talatang 27?
27, upang kanyang maiharap sa kanya sarili ang isang maluwalhating iglesia o na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay kundi siya ay maging banal at walang dungis. Wow, Napakaganda. Mm. Kaya sa wedding ceremony, wala pa tayo nakita na literal na kasalan na babaeng nagdamit na hindi white ang suot. Puti. Ano ang sinisimbolohan nun? Kadalisayan, di ba? Virginity, ano? At saka talagang walang batik, walang dungis. Perfect, Aritzell. Bagamat sinasabi natin ay yung hindi talaga sakdal, pero yung ginamit na symbolism ni Pablo ay ganon. Para iharap, maipresent ang kasintahang babae na dalisay. Ang layunin ng Diyos dito, Pastor Ray at Pastor Abe, ay nais ng Diyos ang iglesia maging dalisay. Maging banal. Maging banal tayo. Ang unang hakbang, gaya ng tinalakay ni Pastor Abe, pasakop tayo. Ang kasintahang babae ang may kapangyarihan sa kasintahang babae. Ang kasintahang lalaki, si Kristo, siya ang may kapangyarihan. At alam niya kung paano tayo maiharap na dalisay ang buhay natin. Kasi siya namimili. Siya namimili. Kaya napakagandaan, sabi rito, ipinakikita rito ng Panginoon at nais ng Panginoon, alam natin na sa kanyang pagbabalik, masumpungang dalisay ang iglesia. Kailangan nating magpasakop. At yun ang napaka-importante rito sa ating pag-aaral. Kaya, ang iglesia patuloy tayong dinadalisay. Paano tayo madadalisay? I-submit natin ang ating mga sarili. Pasakop tayo sa Panginoon. Hindi tayo mauna. Pasakop tayo sa mga leader, di ba? Kasi alam ng leader, yan ang inilagay ng Panginoon, ng mga leader. Makiisa tayo, yan ang tilalakay natin sa nakaraang leksyon. Kaya napakaganda. At dito, yung celebration, yung symbolical na celebration, sa pagdating ni Kristo, babalik siya ang kasintahang lalaki, masumpuhan niya dalisay ang kasintahang babae, at yun na yung celebration. Napakagandang celebration. Di ba? Kaya merong ano pagkatas ng wedding ceremony, ano na yung kasunod? Doon na sa pupunta pa kasi celebration yun yung doon na sa kainan, di ba? Kasiyahan na, di ba? May banquet na yan. Kaya makikita natin, napakaganda ng pagkakapresent ni Pablo dito sa ating leksyon. At sana'y nauunawaan ito ng mga kapatid. At ano ang bahagi natin bilang iglesia at nais ng Panginoon dalisayin tayo. Kaya maging maibigay natin ang ating sarili, may submit natin, sapagkat nasa process tayo, malapit nang dumating ang kasintahang lalaki at masumpo nga ng iglesia na tayo'y kabilang, na tayo'y dalisay o binabanal. Pagkaganda nito ang pinapaliwanag ni Pastor Dave, na hindi tayo pwedeng dalisayin at pakabanalin ng ulo ng iglesia si Kristo Jesus kung hindi tayo unang magpasakop. Para may kapangyarihan ang Panginoong Jesus para baguhin tayo. Kaya ang pagpapasakop ang napakahalaga sapagkat ang Diyos, si Jesus mismo, nagpakita na ng pagmamahal. Kung paano tayo binili. Yun ang dowry niya. Yung buhay niya. Pero pag binili niya tayo, pag-aari niya na tayo. Pero hindi niya tayo naabuso. Binibigyan pa rin tayo ng karapatan para mamili kung alin ang talagang gusto natin. Diba? Ganyan din ang asawang babae. Hindi mo abusuhin. Bigyan mo rin siya ng karapatan para pipiliin kang respetuhin ka. Dahil masaya ka naman. Kung ikaw pa rin ang pipiliin, ikaw pa rin ang respetuhin, ikaw pa rin ang pagpapasakop, ikaw pa rin ang kanyang tawag ino-obey. Kaya napakahalaga itong ibig sabihin nito mga kapatid. Ang naiisip ko pa dito itong maganda, yung pagdating ng Panginoon Jesus. Noong unang panahon, di ba, pag nagustuhan mo yung isang babae, ay kausapin mo yung tatay mo. Yung tatay niya. Kausapin mo yung tatay niya. Pupunta kayo doon. Mag-uusap. Na ganito ang kasal, papaalam mo, ganito ang kasal, ganito ang paghahanda. Namumulong. Parang betrothal na yung sinasabi mo na mag-i-engage na sila. Ngayon, pagkatapos ay uuwi na yung lalaki sa bahay. Uuwi sa bahay, paghahandaan niya ngayon. Pag-awa siya ng bahay, pag-aayusin niya yung lahat yung para pag nakahanda na yung lalaki, naihanda na niya yung bahay niya, naihanda niya lahat. Sabi nung tatay, nung lalaki, anak, nakahanda ka na.
puntahan mo na yung Pagkasal na. yung babae na pinag-usapan natin, puntahan mo na. So pupunta na yan. Oo. Oh. Pero yung babae doon, pagkatapos na sila unang-unang nag-usap, maghahanda na rin yung babae. Oo. Oh, maglilinis din siya. Lahat yan gagawin niya. Proseso. Oo. Pag naayos na, pupunta na. Oo. Tapos iuwi na. Diba? Iuwi at magkaroon ng kasalan. Yan, ang ganda. Si Jesus mismo, nung pumunta dito sa lupa, nasabi na niya lahat ang mga dapat gawin. Yeah. Kayo ang aking mapapangasawa. Oo. Babalik ako, pupunta ako sa langit, ihanda ko kayo lahat ng mga kailangan. Oo. Tapos babalik ako, pagbalik ko, kasala na ha. Iuwi kayo sa langit at doon ang banqueting table, di ba sabi? Kaganda. Yun ang illustration na sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Pero tayo, habang tayo naririto, na naghihintay bilang isang asawang babae, mapapangasawang babae, naghahanda, pinapabanal tayo. Ano paano magpasakop sa salita ng Panginoon Diyos? Napakaganda. Purihin ng Panginoon Diyos. Kapatid, pag ikaw ay hindi magpasakop, hindi ka mapapabanal ng Panginoon Diyos. Magpasakop ka sa ating Panginoong Hesus, sa kanyang mga turo, sa ating mga namumuno. Huwag magturo ng ibang turo para ikaw ay nasa kanyang kapangyarihan para mabago ang buhay sapagkat ang kanyang salita ay iisa. Kaya Pastor Ray, meron lang akong gustong illustrate. Oo. Pwede kasing mangyari na pwedeng hindi magpasakop ang babae sa kasintahang lalaki, hindi pwedeng matuloy ang kasalan. At merong nangyari niyan. Oo. Meron tayong alam na gano'n. Hindi naging faithful yung kasintahang babae. Oo. Hindi ito marites, hindi ito chismis, pero nangyayari talaga. Marami yan. At marami yan, di ba? Talagang nangyayari. Kaya maaring hindi, sa pagbabalik ng kasintahang lalaki, si Jesus, hindi ka mapabilang kasi hindi ka naging tapat. Hindi ka nadalisay. Oo. Yun. Totoo yan. Paliligo. kaya hindi na matutuloy yung kasalan. Pero si Kristo talagang darating. Pero ang nakakalungkot ko, dahil hindi ka nadalisay sa paghahanda, hindi ka nagpasakop, hindi ka mapapabilang na makakasama. Kaya dapat maging maingat tayo. Kaya tayo bilang miyembro ng iglesia, hindi lahat tayo, wag nating sabihin nakatala yung pangalan natin, pero hindi tayo nagpapasakop. Hindi natin sinasubmit yung sarili natin sa iglesia. May sarili tayong panukala, may sarili tayong plano. Member lang tayo sa pangalan. Di ba? Medyo may panganib doon, mga kapatid. Kaya dito, idinidiin na dapat talaga ay talagang kasama ka. Tsaka siguradong ikaw ay hindi ka unfaithful. Kasi yung faithfulness ang hinahanap, di ba? Narito ang tapat, pagtsatsaga ng mga banal. Hindi ka nagtapat sa Panginoon eh. Paano? Hindi mo mararanasan yung inihanda ng kasintahang. Napakaganda. Napakaganda. Paliwanag ni Pastor. Kita niyo mga kapatid, kaibigan. Yung babae, bago magpakita sa lalaki, naliligo yan. Nililinis niya yan. Ang Panginoong Hesus din, bago ka ang pagpapakita mo, magpapasakop ka at bago mo makita, maglilinis ka. Binyagan ka na. Yung nagkaroon ng pagkatao. Ng pagkatao. Sa pamagitan ng pagpapabanal, tatangi ka na. At pagtingin mo na sa ating Panginoong Hesus, dahil napabalan na tayo sa kanyang salita, makikita na natin siya sa kanyang kabanalan. Pag hindi tayo maging banal, bago natin makita si Hesus, hindi natin kaya makita. Yun ang papatay sa atin, yung kanyang kabanalan. Kaya ang bawat isa sa atin, kaibigan, ay patuloy tayong magpasakop, mapabanal sa pamagitan ng salita ng ating Panginoong Diyos sapagkat ang iyong salita ay totoo at nagpapabanal. Iyan ay purihin ng ating Panginoon. Kaya mahalaga ang ilustrasyon na ito, yung pag-aasawa at ganoon din yung iglesia na minamahal ng ating Panginoong Hesus. Papunta na tayo sa panghuli, Pastor. Meron pa tayong huling panahon. Yung safeguarding of the Christian marriage. Paano ito mapapanatili at mababantayang manatiling banal, dalisay, at manatiling nagpapasakop. Maganda ito, Pastor. So natapos na natin yung dalawang letter S, Pastor, yung submission of the church members, sanctification of the church. Napakaganda itong talakay natin kanina. Na nagre-reflect ako na
ang pag-aasawa ng emperor, my friend, ay talagang ilang buwan na nililinis ang babae. Binababad sa katas ng mga mababangong bulaklak. Tapos pagkatapos ng period na yon na dinadalisay, parang si Queen Esther nung mapangasawa niya si King Artaxerxes, dinalisay ng maraming buwan. Hanggang siguro lahat ng samyo sa kanyang katawan ay mabango. Wala nang may pipintas. Lahat siguro ay minikover. Pag-presenta kay King Artaxerxes, wala na eh. Dalisay, berhen. Ganyan din ang babae. Wala na siyang masasabi. At ang church natin na dinadalisay tayo. Pagdating sa langit, friend, ano masasabi ang Diyos? Okay, so dito tayo. Balik tayo dito at masaya tayo dito eh. So, safeguarding the Christian marriage. Dito, sa verse 29, Pastor Ray, nandito yung tinatawag na sacrificial love ng asawang lalaki. Nandito yung attitude of humility, appreciation, and love for their wives. So, paano yan, Pastor Ray? Titignan mo nga sa verse 29. Sabi dito, sapagkat walang sino mang napuot sa kanyang sariling katawan, kundi inaalagaan at iniingatan. Ito, gaya naman ni Kristo sa iglesia. Yun, ang asawang babae talagang inaalagaan. Para maproteksyon ng asawa mo, iingatan mo yan, aalagaan mo yan. So kung halimbawa nag-travel ka, maalala mo pa rin yung asawa mo, pasalubong ko sa asawa ko ito kasi namimiss na niya ako. Di ba? So nagpapakita yung caring, pagpapahalaga sa ating pong mga asawa. Then meron pang binabanggit dito yung self-unifying love. Doon sa verse 30, Pastor Ray. Sapagkat tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan. So, ang asawang babae ay bahagi ng ating katawan. Di ba yung pinakamagandang awit na nilikha ni Adan doon sa Garden of Eden, kung maalala mo? After na makreate si Eva, ay napaawit si Adan. At ang declaration niya ay, this is now the bones of my bones, the flesh of my flesh. This is now the product of my body. So, yun ay bahagi ng katawan mo. So, kung siya ay kabahagi ng katawan mo, anumang nakakasakit sa iyo, ay nakakasakit din sa kanya. Yun yung tinatawag na self-unifying love. Kung talagang mahal mo siya, then iniisip mo lahat ng mga bagay na makakasama sa kanya. Parang kung mahal natin ang church, ay isipin mo lahat ng mga bagay na makakasama sa iglesia. Yung makakasama sa relasyon natin sa Panginoon. Kasi ang church ay banal. Ang pag-aasawa ay banal. Yung asawa mo ay binanal din ng Panginoon ng seremonya ng pagpapakasal. At yan ay iingatan mo hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Napakaganda. So, kasi, anong declaration ni Adan? This is now the bones of my bones, the flesh of my flesh. Ang declaration naman ng Diyos ay, this is my church. I establish this church through the foundation of my blood. Diba? Yun ang sabi ng Panginoon. Then, yung last na under safeguarding of the Christian marriage, Pastor Ray, ay self-respect. Ito lang yung mystery ng salitang one flesh, Pastor Ray. Pakibasa mo nga sa 31 to 33. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Magsasama sila ng kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila. Subalit ako ay nagsasalita tungkol kay Kristo at sa iglesia. 33. Gayunman dapat ibigin ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling asawa, gaya ng kanyang sarili, at igalang ng babae ang kanyang asawa. Napakaganda, no? Kasi iisang laman na kayo. Ano man kapintasan ng asawa mo, kapintasan mo din. Kapintasan ko, kapintasan din ng aking asawa. Ngayon, kung ano mang kapintasan natin bilang kaanib ng iglesia, kapintasan din ng Panginoon yon. So, kaya kailangan natin mahalin ang ating asawa. Nagpapakita, nang sabi niya, ako'y nangungusap, sabi ni Pablo, ito'y tungkol sa iglesia. So, bilang kaanib ng iglesia, tinalakan natin kanina, Pastor Ray, na nag-reflect ang pagkatakot ng babae at pagluwalhati ng babae sa Panginoon
at yun ay kanyang iingatan yon sa kanyang relasyon sa kanyang asawa. Kasi napakahalaga dito yung salitang submission, kung paano ka nagpasakop sa Panginoon, ay gayon din yung pagpapasakop mo sa iyong asawa. At ito ay tayo ay binili ng isang halaga. Anong halagang yon? Yung dugo ni Kristo. Tayo ay nilinis at patuloy na dinadalisay hanggang sa pagbabalik ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At doon, Pastor, nababanggit mo na magkaroon ng great celebration, banqueting table, na despite ng karumihan ng ating pamumuhay, dinalisay tayo, hinugasan tayo. Ilang taon ba, kaibigan? 6,000 taon na dinadalisay ng Diyos ang kanyang simbahan. Iglesia. Ipinakita yung pagmamalasakit, pagmamahal, pagpapatawad, pag-unawa, paggabay ng banal na Espiritu, hanggang tayong lahat ay maging sakdal sa harapan ng ating Panginoon. Maraming salamat, Pastor. Napakaganda kung paano natin iingatan ang ating sarili, ganon din ang pag-iingat natin sa asawa. Hindi yung kung paano ingatan ang sarili ay huwag nang ingatan ang asawa. Tandaan natin, kaibigan, sinasabi dito na yung lalaki ay mayroon siyang asawang babae. Yeah. Hindi niya ibig sabihin na yung lalaki may asawa siyang lalaki. Yung babae may asawa siyang babae. Hindi. Ang sinasabi ng mga kasulatan, tinuturo sa atin kung paano natin panatiliing sakdal ang inunang ginawa ng Panginoong Diyos na lalaki, babae. Na yung katawan ng lalaki ay sabi niya, iyan din ang galing sa akin, katawan ko. Yeah. Pero hindi lahat na babae ay galing dyan. Sila lang ay nagkakaisa at nagmamahalan, iisa sa harapan ng Panginoong Diyos kung sila ay nagkaisa na magmamahalan habang buhay na naglilingkod sa Panginoon. Ganon din ang iglesia. Nagmamahalan ang iglesia at ang ulo si Kristo Jesus. Tayo naman ay pasakop para tayo panatilihing sakdal, banal, at may handa na malinis sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, nais ni Jesus, ang ating Panginoong Jesus, ipasakop mo ang buhay mo sa Kanya. Patuloy kang panatilihing sakdal, banal, at maibigay, maipagkaloob lahat ng iyong mga kailangan upang manatili kang tapat sa Kanya. Maibigin sa Kanya, maglilingkod sa Kanya, at ipabalita ang kapangyarihan ng Ebanghelyo na nagbabago ng buhay at may handa ang buhay sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang ating 3 punto na ating patuloy na pag-aaralan at pagbibigay ng summary ng ating leksyon ay una, ang lalaki at babae sa harapan ng ating Panginoong Hesus sa cross ay nagsasama, kailangang submission, sanctification, and safeguarding ang pagmamahalan, pagpapasakop ng iglesia sa ating Panginoong Hesus. Purihin natin ang Panginoong Diyos, napakabuti at napakapagmahal sa bawat isa sa atin. Maraming salamat, Pastor Abe, Pastor Dave. Kapatid, bago tayo magtapos at hingin natin kay Pastor Abe ang panalangin, ay makakarinig tayo ng isang magandang awitin. Sa
Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Kay sarap pong pag-aralan ng inyong pagmamahal na ito'y nag-reflect ng ugnayang mag-asawang lalaki at babae. Na ito ay tinubos sa mamagitan ng dugo ni Kristo doon sa cross. Salamat o Diyos na dinadalisay ninyo kami araw-araw. Pinupugnaw ninyo ang aming lumang pagkatao at maging isang birhen dinalisay sa mamagitan ng sakripisyo at paglilingkod ng aming Panginoon. Gayon din nawa po ang maging karanasan ng aming mga viewers ngayon na sila po ay inyong minahal, sila po ay inyong binayaran sa mamagitan ng inyong dugo at sa mamagitan po ng pagtanggap nila kay Kristo at gabay ng banal na Espiritu, sila ay magiging asawang lalaki at babae ng aming Panginoon sa kanyang pagparito. Upang kaming lahat, O Panginoon, ay magbana ng buhay na walang hanggang at magkakaroon ng great celebration dyan sa langit na bayan. Pagpalain po ang aming mga viewers sa kanilang kalusugan, sa kanilang pamumuhay, lalo na sa ang kanilang pananampalataya sa inyo. Yes, At patawad po sa mga pagkukulang namin. Kinikilala namin na kayo, O Panginoong Diyos, at ang inyong anak ang siyang ulo ng iglesia na patuloy na gumagabay at sa magitan ng banal na Espiritu natatatakan ang aming mga pagkaligtas sa pagbabalik ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pagpapatawad at pagtugon ng aming dalangin. Hinihiling po namin ito sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Amen. Kaibigan, patuloy na inaanyahan kitang susubaybay sa ating programang Oras ng Pag-aaral sapagkat mahal ka ng Diyos kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.